A blessed day po sa ating lahat mga ka-truth seeker. Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Error number 1, religion saves. Part 8 na po tayo. Reasons why religion saves is error. Pinag-aralan na po natin yan. From number 1 to number 18 po. Continuation po tayo ng pinag-aaralan. Why religion saves is error. Number 19 reason. God's for love saves, not religion. Unang dapat po nating manawaan na ang for love ng Diyos in eternity ang dahilan kung bakit naliligtas sa makasalanan. Romans 8:29-30. Basahin ko po. Sa Romans 8:29, for those whom He foreknew, sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala, He also predestined to be conformed to the image of His Son, mga ka-truth seeker. Sa Tagalog ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak na si Jesus. Romans 8:30. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, that He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng salitang nakilala sa lumang tipan? Kasi sabi diyan sa Romans 8:29, sapagkat yung Diyos ng mga nang una pa'y nakilala na ng Diyos. Sapagkat yung mga nang una pa'y nakilala na ng Diyos. Ano ibig sabihin ng nakilala na ng Diyos in eternity? Genesis 4:1. At nakilala ng lalaki na si Adan, si Eva, na kanyang asawa. At siya naglihi at ipinanganak si Cain. Meaning, ang nakilala dito ay ito, isinet, inilaan, itinalaga ni Adan ang kanyang espesyal na pag-ibig at malalim na relasyon kay Eva. Kaya nagbuntis at nagkanak si Eva. So ang ibig sabihin ng Romans 8:29 na in eternity nakilala na tayo ng Diyos ay ito, isinet, inilaan, itinalaga na ng Diyos ang kanyang espesyal at malalim na relasyon sa kanyang mga hinirang noong hindi pa nilalalang ang tao. Ano naman po ang ibig sabihin ng salitang nakilala sa bagong tipan? Matthew 1:23. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, Kristo, Emmanuel, na kung liliwanagan na sumasa atin ng Diyos. Matthew 1:24. Nagbangon si Joseph sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. 1:25. At hindi nakilala ni Joseph si Maria hanggang sa maipanganak ang isang lalaki. Meaning, hindi muna nakipagtalik si Joseph kay Mary o sinuspindi muna o ipinagpaliban muna ni Joseph ang kanyang special love at malalimang relasyon kay Maria hanggat di pa na ipapanganak si Jesus. So the same meaning sa Old Testament, Genesis 4:1 ang nakilala na ang ibig sabihin isinet, inilaan, itinalaga na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, hindi pa tayo pinapanganak. Yun ang pinupunto ng Romans 8:29. Hindi po yung alam na ng Diyos yung mangyayari na mananampalataya tayo. Hindi po yun ang pinupunto. Ito lang ang ibig sabihin ng Romans 8:29-30, mga ka-truth seeker. Na hindi pa ginagawa ang sanlibutan na isinet, itinalaga na ng Diyos ang kanyang special na pag-ibig o malalim na relasyon sa mga hinirang niya na ililigtas niya in the future. At ang for love relationship ng Diyos sa atin ay pinatotohanan naman ni John sa 1 John 4:19. Ang sabi ni John, we love Him, we love God because God first loved us. Hindi pa tayo pinapanganak. So ano ang pinupunto ni Jesus nang sabihin niya na hindi ko kayo nakikilala sa Matthew 7:21? Sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ibig sabihin yan?
Kung iuugnay po natin ito sa Ezekiel 36 to 26 hanggang 27, ang pinupunto ni Jesus ay ito sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon ay maliligtas. Dahil ang mga maliligtas lang ay ang mga ni-regenerate ng Holy Spirit. Dahil ang mga na-regenerate na ng Holy Spirit ay progressively susunod sa mga alituntunin, palatuntunan, kalooban ng Diyos. Hindi ko sinabing perfectly makakasunod. Progressively susunod sa alituntunin, palatuntunan, kalooban ng Diyos. Matthew 7:22. Maraming mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Sa pangalan mo'y nagsipagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, mga ka-truth seeker. Matthew 7:23, ano ang sagot ni Jesus? Magkagayoy ipapahayag ko sa inyo, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Ano pinupunto ni Jesus nang hindi ko kayo nakikilala? Meaning, maraming nagkiklaim na sila ay Kristiyano. In fact, nagsisipanghula, nagpapalayas ng demonyo, at gumagawa pa ng makapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Hesus, katulad ni Judas Iscariote, na naging treasurer pa at apostol pa ng Panginoong Hesus sa kanyang assembleya. And yet, hindi ligtas at hindi nakilala ni Jesus. Meaning, walang love relationship si Jesus sa kanila. At ang kawalan ng love relationship ni Jesus sa kanila, ang dahilan kung bakit hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang kawalan ng love relationship ni Jesus sa kanila, ang dahilan kung bakit sila ay gumagawa ng katampalasanan at progressively hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Generally speaking, kaya ang final verdict ni Jesus, hindi kayo ligtas. Wala akong love relationship sa inyo. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Meaning, at dahil wala akong love relationship o malalimang relasyon sa inyo, ang bunga ng kawalan ko ng relasyon sa inyo ay kawalan ng relasyon nyo sa akin. At ang bunga ng kawalang relasyon ko sa inyo at kawalang relasyon nyo sa akin ay katampalasanan at habitually hindi nyo ginagawa ang kalooban ng aking Ama sa langit. Relevance challenge po sa atin, mga ka-truth seeker. Sa mga regenerated na o kinilusan na ng Diyos, we will progressively grow in grace, in truth, and in Christ-likeness, that we may live like Christ progressively. Hindi ko po sinabi na once naging Kristiyano tayo ay perfectly saint na tayo. We are still sinners in Christ. Ano? Sinner saint ang tawag sa atin. Pero maganda rito, we are progressively growing. Ano? In Christ-likeness. Summary statement po ng ating pinag-aralan. It is God's for love relationship, not religion, leads us to salvation. Good day and God bless po sa ating lahat. To unlearn error and spread the truth, you may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Ipopost po namin ang mga link sa ibaba. Good day and God bless po sa ating lahat. Ano?